Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 12, at tayo po ay mag-shoutout muna tayo sa mga may kaarawan. Shoutout po kay Ben Prey, Curb, Tonsky Arceo, Jojo Sigarino, at Florante Andal Porto. Ganun din po sa mga may birthday kahapon, February 11, sa mga sumusunod. Kay Alvin Lu Arca ng Bahamas, Roderick Bautista, Damsa Sadam, Lourdes Dimla, na isang kaibigan ko from Bahamas, at kay SFBRU. Ganun din po, advanced birthday greetings po para bukas February 13 sa mga sumusunod. Kay Mark Felipe, Joel Saavedra, Leo Ibalang Onasin, Ben Panican, Sandy Yolin Anabiso, at kay Jimmy Mariano, isang PBA referee at siya po ang founder ng Manila Goal. Ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ang Article 35, ang double foul. Ito po ang example na ating tatalakayin. A1 shot is in the air when A1 and B1 foul each other at approximately the same time. Yung A1 po tumira while the ball is on flight on a shot for goal. Yung shooter na A1 at ang defender na B1 ay nag-foul each other at approximately the same time. Ang sabi po sa rules, both fouls are of the same category. Therefore, it is a double foul. At tandaan po natin, every time when the ball is on flight on a shot for goal at nagkaroon ng double foul, nangyari, may tatlo po sitwasyon o tatlong bagay na pwede mangyari sa bola while the ball is on flight on a shot. Okay po, ito po yung tatlo. Una, the ball enters the basket. Pangalawa, the ball did not enter the basket, but the ball touches the ring. At ang pangatlo, the ball misses the ring. Kapos ball, di tumawa sa ring. Okay? Isa-isa natin tatalakayin o natin talakayin ang interpretation number 1. Yung the ball enters the basket. Very elementary po ito. Dahil napakadaling intindihin. The goal shall count. The game shall be resumed with a team B throw in from behind its end line as after any successful shot. Siyempre, pumasok po ang bola, basket na natin. Okay? Since pumasok yun, after registering the double foul sa A1 at the B1, bola na ng Team B dahil sila po ang entitled for the ball. Dadako tayo sa interpretation number 2. Ang sabi doon, sa number 2, the ball did not enter the basket, but the ball touches the ring. Ang sabi doon, sa interpretation number 2, this is a jumble situation. The game shall resume with an alternating throw-in. If favors Team A, they shall have 14 seconds on the shot clock. Okay? Jumper situation po ito dahil tumama sa ring. Nagkaroon ng double foul. Then tumama sa ring at ang Team A, sila po ang apay sa Team A, sa kanila ang bola, pero meron silang 14 seconds on the shot clock. Dahil tumama ang ball sa ring, meron silang tatawag na regaining control of the ball, na ganong resetting. Okay? Dadako naman po tayo sa interpretation number 3. Ang sabi doon, the ball misses the ring. Okay? This is a jumble situation. The game shall be resumed with an alternating throw-in. If favors Team A, they shall have the time remaining on the shot clock. Kung hindi po tumama sa ring at ang shot clock nila ay merong 1 second na lang at sila ang ang alternative position ay kanila, sila mag-throw in at 1 second lang iwan, wala pong resetting. At dahil kapos po hindi tumama ang bola sa ring. Walang resetting. Not like doon sa interpretation number 2, tumama ang ball sa ring, kaya 14 seconds may resetting. Pero dito po, walang resetting.
At naway naunawaan natin ang ating maikling aralin sa gabing ito, lalo na po doon sa mga grassroots level referee na panitawag sa akin sa mga sitwasyon na ito. Maraming salamat po at muli, huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po ang iyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarawan. Hanggang sa muli, bye-bye!